So, kailangan ba namin lumayo pag ino-operate mo yan? Di naman po ganun. Wag lang po natin ditututok yung mismong itong pinagdedetekan. May collimator naman po. Hindi pa naman ako napindot. Tapos yun, napapalit din naman. Kailangan turuan ng to, ng gun safety to. Karamihan kasi, okay, hindi naman kiniklaim ni sir na meteorite ito, pero karamihan doon sa mga nagbebenta sa akin, yung nagbe-message sa akin online, ganito yung kulay ng bato eh. So ano nga, ito sir, tingnan natin kung ano yan. Real-time result po niya, 18 karat po siya. With 75.1% na gold. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga pics at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Morning sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Anong pangalan nila? Rudy po, Rudy. Rudy, taga saan si Rudy? Diyan po sa Pasig, sir. Pasig! Opo, Pasig. Napakalapit. Pasig lang. Nag-iisip ako ng joke na Pasig. Wala akong maisip. Sige, anong dala niyo sir? Meron pa akong dalang mga bato, tapos mga coins. Mga bato! Ito po yung mga bato na dala ko, pero parang kahoy siya, pero ano. Kahoy? Opo. Hindi kaya fossil yan? Hindi ko lang po alam. Ito, mga kahoy siya. Ayan. Opo. Parang ano siya. Petrified wood ang tawag dito. Ito po. Okay. Saan yun naman napagkukuha to? Malayo pa po yan sa partes ng Cagayan po. Sa? Sa partes po ng Cagayan. Anong partes ng Cagayan? Sa lugar po ng Cagayan. Okay. Anong lingwahe yung partes? Ilocano po. Ilocano. Okay. Okay. Ilocano kayo? Opo. Okay. Ito, natawag dito, ngipin ng kidlat. Ay? Ng kidlat. Ano yan? Yung bumagsak yung meteorite, tapos ito yung mga tumalsik na lupa. Gano'n. Sa sobrang init ng meteorite, nung Ayun. ano pa to, sabi ni Christian, 800,000 years ago, Oo nga, napanood ko sa video sa bandang Vietnam, Vietnam. ganun. Ang tawag doon ay Tektite. Yun, Tektite. Yun yung Tektite na Hindi tinatawag. mapalad pa ako, may Tektite ako. Oo, okay to, mapalad to. Although ano to, hindi siya rare, no? Common lang ito. Common lang po daw yan. So ito mukhang earth rock ito. Ito naman ay ano ba to? Ano to? Ito maitim na to. Hindi ko po sure kung ano yan. Paano ma-check kung ito mga to ay silver kadigada? Paano i-check yan? Yung mga quarter na to. Kasi ang silver na quarters is 1964 pababa. Kailangan tingnan mo yung gilid. Yan, yung gilid. Pag yung gilid yan, may mga brown. Ano yan? Hindi silver yan. Clad copper yan. Sigurado yan, 1965 pataas yan. Sige po. Again, kadikada, nagbabago-bago ang presyo nito ha. Mapanood nyo to 2 years from now. Sabihin nyo, baba naman. Di, tingnan nyo doon sa time na sinut ko to. Diba? Anong ngayon? Araw ngayon? Tuesday. February 11, 2025. Pag napanood nyo to 2030, sabihin nyo, ang baba naman ng bili ni Mr. Dekada. Di ba? So, kailangan may benta ko rin siya mabilis kung kailangan ko ng pera. Yun. That's the fact of doing business. Kadikada. So, ready kayo dapat sa mababang presyo kung nagbebenta kayo sa dealer. Diba? Kung gusto niyo mas mataas na presyo, sa collector kayo, siyempre. Yung nga lang, ang collector, kadalasan, pag meron na sila ng coin, ayaw na nila noon. So kami lang talaga yung pwedeng bumili ng ganun kasi may pupunta dito, may mga walk-in na customer. Yun ang the birds and the bees, the facts of life na dapat nyong malaman. Alam nyo na yun, siyempre, lalo yung mga may business dyan. Pero yung mga nagmimiron dyan, na sige nga, try nyong mag-open ng shop, ganun. Bayad kayo ng tao, bayad kayo ng pwesto, yun, tapos saka nyo sabihin
Parat. Error po ba yan? Ganyan. Pens ito eh. Anong error niya? Yung sa liig, meron po siyang sobrang, ano ba ang tawag dyan? Nickel ba yan? Yung parang ganun-ganun. Mm-mm. Parang extra metal. Opo. Hindi ba po ba error yan? Ang ano kasi, sa error, pag na-imagine mo kung paano nagawa, probably hindi error yan. Saka, usually, maganda talaga kung mint condition yung coin. Kasi sa mint condition, mahirap ma-detect yung ano yung kunyari ginawa na lang. Madali ma-detect kung ano. Mas mahirap sa ganito na circulated na. Yan. Mas mahirap sa ganyan. So ito, ang tingin ko dito ay hindi sa error. Okay. Pwedeng tumunaw ng ibang coin, tapos pinatak dito. So tingin ko hindi siya. Ganun. Okay. Yan, yun ang opinion ko ha. Siyempre, I could be wrong. Bagay. Wala naman taong perfecto. Hindi natin alam talaga eh. Oo. Pero yun yung opinion ko. At kung ako tatanungin mo kung bibilin ko, hindi ko bibilin kasi nga may doubt ako. 2-3. Kipri natin ta. Okay. And then yung ano lang yun. Lock na. Yung lock niya. 18K ba? Saka ito 21 yata. Ito 21. 18K ito? 18K po ito. Ito 21. Ito 21? Ito 14. Tapos 14. Opo. Nagkano benta mo yan? Kaya po kung anong kasalukuyan na ano yan? Kasalukuyan! Kasalukuyan na price. Kasi ang price niyan bentahan ko dati nasa 368 yan. Ang isang grams doon sa 18. Ano 368? 3,680. 3,680 dati. Opo. Ano ba kayo, alahero? Namimili din po ako ng ganyan. Ano yung bili kayo? Opo. Yan, 10K po yan. Pero bago natin timbangin yan, titingnan muna natin yan kung gold. Maya-maya. Opo. Maya-maya. Ito ay petrified wood. Ba't ganun? Kinlayan ba ito? Nilagyan ko lang po ng varnish. Pero varnish. Pero bato yan. Paano ba tanggalin yung varnish? Ano lang po yan. Lalagyan lang ng Oo. Bakit? So ito, ganito to, petrified wood ito. So yung yung petrified wood, ano yung kahoy yun dati nung sinaunang panahon, no? Naging So nalubog siya sa sa lupa o nalubog sa swamp o kung saan mang area. Tapos nandun na siya for thousands of years, o millions pa nga minsan. Opo. Ngayon, yung original na kahoy, siyempre dahil siya, organic siya, eventually na-replace yun ng mga minerals, mga bato. Kunyari, mga marble, gano'n. Na-replace siya, pero yung original, yung anyo niya, ganun pa rin. So, yan yung tinatawag na petrified wood. Ito, tingnan natin kung magnetic. Magnetic. Ito hindi. So, ito, probably hindi siguro to. Sige. Ito naman, Ito po 10K po ito. 10K hindi mo ba, siyempre, nauri mo na to. Opo. Parang marunong na mag-uri, di ba? So, tinimbang mo na to? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi ko pa sure kung Hindi mo yung sure. timbangan. Kasi magkakaiba ng timbangan eh. Sige, ito gawin natin. Unang-una, ano ba to? Meteorite ba to? Hindi ko po alam sir. Kasi hindi naman ako. Unang-una, establish natin kung anong mga klaseng to. Anong klaseng mga bato to? Kung worth it ba na bilhin ito? Papatawag tayo ng this time. Okay? Yung ating specialist. Patawag tayo ng specialist na hindi tao. Para dito sa mga to. Naniniwala ka, hindi tao yung specialist natin dito. Yung mga pagsabi natin ng totoo kung ano to. Baka AI. Tawagin na natin yung ating specialist.
So, yun. Good morning po. Thank you, Sir Angelo, para ma-invite kami dito. So, meron kaming dala, sir, na XRF analyzer. Pang-test siya ng mga jewelries, ng mga stones. So, nakaka-detect siya ng elemental composition po ng samples. So, okay lang. At sino yung mga kasama? At may kasama rin po pala akong mga isa, si Ariel, si Jaisel. Si Ariel is our geologist and then si Jaisel is aming chemist. So, sila is expertise actually para sa mga equipment pang test ng mga samples ni sir. So, Ma'am Abigail, meron tayo ditong seller. Dala niya dito mga gold daw. Mga scrap gold jewelry. Ngayon, pwede ko naman i-test ito, di ba? Pwede ko i-test to sa acid, gano'n. Pero, itong hindi ko na kailangan magkaskas, hindi siya intrusive. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sirain yung, yung item mo, yung alahas mo, although ito sira na. Hindi mo kailangan sirain, pwede mo nang idiretso do sa kanilang XRF na equipment. Machine. Di ba? Tapos, sasabihin nila kung ano na yung purity ng mga to. Di ba? Ngayon, ito namang mga to, kaya niya ba ito mga to? Diamond? Ariel. Kung diamond, sir, pwede natin i-test. Kasi pag diamond kasi dapat invisible siya sa XRF. So, ang kadalasan na ginagamit pang fake ng diamond is zirconium. Yung zirconium kaya mo detect. Wow! So, madidetect natin yung talaga, kung zirconium talaga. Hindi, kung diamond talaga. Kasi ang diamond, ang composition ng diamond ay carbon. Chemical symbol ng carbon is C. At ang kanyang equivalent, ang kanyang number, atomic number. Ang atomic number niya ay 6. Ang atomic weight niya ay 6 point something. Kabisado kaya nung high school chemistry. Pero ngayon hindi ko na alam. Pati yung yung orbitals niya. Orbital number. Alam ko yan dati, pero ngayon hindi na yan. Frustrated scientist ako eh. So kung hindi siguro ako kung hindi ako picker, hindi ako dealer ng mga coins at ano pa, siguro naging naging mad scientist. Parang magasin ng baril Magbabaril po tayo ng sample. So yan pa, radioactive ba yan? May po siya, may radiation po siya. Nag-emit po siya ng radiation. Pero since battery operated naman po siya, hindi po ganun ka-lakas or kataas yung radiation in-emit. So kailangan ba namin lumayo pag ino-operate mo yan? Hindi naman po ganun. Wag lang po natin itututok yung mismong itong pinagdedetekan tsaka pinag-eemitan ng x-ray. So di pwede tutok. Siyempre, hindi naman po kayo sample. Baka makita nyo, gawa ako sa carbon fiber. Okay, ready na ba? In-open lang po natin. In-open. Magkano naman po isa niyan? Mura lang. Mura lang po ito. Kaya mo yan, sir. Magkano isa niyan? So, estimated price nito, estimated lang po. So, 1 million to 3 million. 1 to 3 million. 1 million to 3 million? Ang mahal. Kaya niya. Kaya pala pag nagpa-test ka sa lab, may mahal din ang magpa-test sa lab. O kunyari sa, yung isang nasa academe, nasa UP na tester na XRF tester, mga 3,000 at 3,500 sa NIGS. Parang ganun yung cost na nagpa-test ako ng aking meteorite. Yun. Sige. Ngayon na. Pakulan natin yung test. Ano yung sabi mo to? Ilan to? 14. 14. Ito 8. Baka naman may markings to para tipid na tayo nito. Wala markings yan. Ito Meron 14. po markings yan. May markings. Ito, meron din markings pa yan. Sa pakaw po, 585. 585. Opo. Ayun, meron nga. 14. Tapos ito, Ayan. 21. So usually, correct naman yung nakalagay dyan. Yung nga alam na may make yan eh. Meron po naman. Pero pinaka-safe niyan is Tutukan mo pa rin. tutukan mo pa rin. Sige. So, alin po, yung equipment po natin, may camera naman po siya. So, pag gato kaliliit po yung samples natin, kasi syempre, hindi naman lahat masasakop kasi manipis. Pwede nyo po siyang tingnan dito sa camera.
Pwedeng tingnan. Apo. Tapos may collimator naman po. Kasi hindi pa naman ako napindot. Ayan. Tapos yun, napapalit din naman. Kailangan turuan ng ng gun safety to. Oh. Hindi pa naman po siya. Hanggang as long as hindi pa na. Ayan. Okay. Inaano mo na ba? Tapos lalabas ang... Tapos, Baka yung 14 nagiging 21 ha? point and shoot Lugi lang kayo. po. Ayan. Tingnan mo. Oh! 30%. Since medyo maliit pa yung samples natin, sa camera na lang po ako tumingin sa pagtutok para makita natin. Tapos, point and shoot lang po siya. Pag nakatutok na, kita nyo na po nakatutok. Pull lang po natin yung trigger ng isang... Ganun. Ayan. Tapos yun, lalabas na po real time yung elemental composition ng sample natin. So, meron siyang Ayan. meron siyang AU, yung sabihin AU gold, CU, copper, AG, silver, tapos may zinc, tsaka may cobalt. Yes po. Cobalt ba yan? Cobalt Apo. na, CO. Tapos makikita din po natin yung caratage po. Tapos naka-indicate po na 14.26 carats siya. 14 carats. So, tama yung sinasabi ni Sir. Akala ko yung 14 nagiging 21. Lugi kayo. Lugi ka, operation mo ng 14 yan. Medyo may... Hindi ba tinamaan mo yung table? Hindi po. May camera. Yung collimator po. Ibig sabihin, nakafocus lang siya dun sa mismo. 88.22. And 21 carats. Ano ba sa 21. 21. Tama. May number po kasi. Ito 14, ito 21. Opo. Okay, ito naman. Ito ano to? Yan, 8. Ang galing nung pandetect ha. Hindi na kinukuspos, no? Yes. Opo, non-destructive po siya. Ibig sabihin, hindi na natin kailang sirain. Non-invasive, Oo. non-destructive. Tsaka ano pa? CU 74.8. Tama. 75. On-time Ayan. result po. Real-time result po niya, 18 karat. So, with 18 karat ito. 75.1% na gold. Parang bagay kay Madam Tan. Bigyan mo Ay, sa akin na lang. lang po ba? Yun na yung Hindi ganyan. naman po ako tatanggit. Teka muna, magkaiba pa Pareho, ng sample to eh. 18 pa yan. At saan ano yung binalo? Ito. Dalawa po, pareho kasabay. Parehas ata. Kasabay po yan. Pero sige. Pareho Pareho, tayo 18 ano po yan. Sige, para sure tayo. Kasi pag hindi siya 18 yan, malilito yung gun. Yan. Okay. Suspense. Yan. 18 carats yun. 18. 75.4. So, ito 18 din to. Yes po. Tinry mo na kanina? Ito po ata yung natutuhan ko kanina. Sige, para sure Sabay tayo ng kasi dalawa yan. piliin natin yan. Nagsabi niyang dalawa yan. Napakaswerte ni Sir. Kung kailan timing ang punta mo. Oo nga po eh. And within seconds lang po, yan, madedetect niya na yung caratage tsaka percentage ng gold. Galing. 18.22. Sige, ito. Wala naman 10k yan. Pwede ba siyang true plastic? Oo, kasi ang durog na yan. Durog kasi. Wala. So, anong pinipindot mo, ma? Kita mo sa camera. Ayan po. Kapag po may plastic, pwede naman po natin siyang i-test with plastic. Tapos may isa-select lang po tayo dito na single beam with L. Ibig sabihin po nun, with plastic. Iba-bypass na yung plastic. Single beam with LE. Anong sabihin ng LE? Light elements po. Light elements, katulad ng Mga carbon, oxygen, since nga po ang mga plastic po made of mga light elements. Ayan. ano pang chemical composition ng plastic? Usually po may may Chemical, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. mga ganun po, mga light elements. Okay. Alam yan. Hindi, pero alam ko yan. May polypropylene, gano'n. PET, yan yung mga ganyan klase ng plastic, di ba? Polyethylene na try something. Narinig ko na yung polyethylene. Yan yung ano mo sa Coke, yung mga bote ng soft drink na usually PET. Ayan po. 10 karat po siya. Ayan. Kasi 10 karat, ang galing ni Sir 42. Alahero to eh. Alahero to kausap to eh. Ayan. Okay. yung Tingin bato. ang result. Itong bato. Yan. Very good.
Okay, ngayon, doon naman tayo sa mga bato. Since kanina po, yung ginamit po kasi Yeah, natin tama. na method ay pang precious metals. Since yung sample po natin ay magbabago, magiging bato, so kailangan din po natin i-adjust accordingly yung method natin. Hindi po. Yan po yan. Iulit. Mayroon po siyang bato po eh. Ayun, maliit na bato. Ay, sorry. Okay, sige. Yan. Ay, sige, wag na. Hindi ko na. Yan. Okay. Ito, Sige. Sorry, not paying attention. Ang hirap po talaga sa klase minsan ganyan. Pag medyo, ano na yung technical na yung pinag-uusapan. Okay, ulit. Sorry, miss. Kanina po kasi yung samples natin, pang precious metals po, mga jewelries, ganun. Pero since mag-change po tayo ng samples, yung sample matrix po kasi nila magkaiba, so we need to adjust according to geochem po, ang bato. Geochem. Wait lang din. Okay, ma'am. Ganda ng ngiti ni ma'am. Bibigyan siya ng gold din, ma'am. Gold mong PlayStation. Hindi mo nagbibenta, bigay mo na sa kanya. Hindi po ako tumanggap. Bale, itong bato siya, ma'am, pwede natin pakita. Ayan po. Pero dahil mga bato na po itetest natin, po tayo sa mas may knowledge about them. Kasi nga, ikaw nga pala ay Kevin. Tapos si Sir Ariel ay Geology. Sige, so itong mga batong to gusto ko malaman kung ano to. Kasi ito, supposed to be petrified wood. Tama ba ako? Sa aking assessment na petrified wood itong mga to. Possible, sir. Possible, oh. Usually, ano bang chemical composition ng mga petrified wood? Bakit ba, ano ba yung proseso? Bakit nagiging petrified wood siya? Sa chemical composition kasi ng mga petrified wood, possible na mataas talaga yung light elements niya. Kasi from wood nga siya. Mataas ang light elements niya. Okay. Hindi ba ano yan, yung mga sediments na replace niya, mga wood components? So, posible bang may ibang ano yan? Hindi na talaga wood yung nakalagay dyan? Possible. Sige. Test natin. Kung ano ba talaga yung mga elements na nandyan sa petrified wood. Sige sir. Take it away, Mr. Ariel. Ang ating geologist for the day. So, LE. Yes. Ang LE, light elements, di ba? So, pag sinabi mo light element, nagsisimula saan yan? Elements po before magnesium. Before magnesium. Sa capability po kasi ng XRF, kaya lang mag-detect ng elements from magnesium to uranium. So, yung elements po before magnesium, i-identify niya lang as light element. Okay. So, ito po yung result niya. 56% na light elements, tapos may silicon. Tapos silicon. Yes. Malay ko marble yun. So, ito. Ganun din siguro yan. Ito naman, binarnisan daw ni Sir. Pero bato talaga. Yun lang sir, pag Hindi ko alam kung bato. since kasi yung surface is ano lang siya, surface technique lang siya. So, pag may varnish siya, yung composition ng varnish is ma-read yun ng XRF. So, pag ganito, hindi natin masyado ma-test yung bare material niya. Eh kung ano yun natin, isang natin. Oo, bed lang. Pwede sir. Sige. Mamaya. Tanong mo na. O, ganun din. 99% nga eh. 99%. Tingnan natin sir, pagkatapos ng reading. Yun. 62, pababa na pababa. Ito, mababa. Silicon. 61. Palagi ko nga, silicate na yan eh. 61. 61. Okay. Karamihan kasi, okay, hindi naman kiniklaim ni Sir na meteorite ito. Pero karamihan doon sa mga nagbebenta sa akin, yung nagbe-message sa akin online, ganito yung kulay ng bato eh. So ano nga, ito Sir, tingnan natin kung ano yan. Meron din iron, merong aluminum. May iron, may aluminum. Yes. Walang nickel, no? Nickel. Wala po. Aluminum. Ilang percent yung aluminum? Nasa 6.5% lang. Maliit lang yan? Yeah. So mostly iron. Yes. Okay. 12%. Okay. So ano lang, earth track yan. So, nandito na rin lang. Ito. Hindi ko masyadong ano dyan. Tingin ko earth track din yan. Kadigada. Hindi lahat ng kakaibang bato eh meteorite o may value.
Bright elements din. Iron. Titanium. May titanium. Wow. Oh. Wala. Silicon din mataas. Silicon. Okay. Sige. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, Abigail. Thank you, Gusto sir. pa tayo. Thank you. Sa Thank you. And thank you, ma'am. Yung aking hirap ang ganda kay